Lay, narito nga tayo mismo sa Green Hills at nasa likuran ko lamang yung isa sa mga sasakyan na nabagsakan itong nahulog na kotse mula dito sa isang parking area dito sa may bahagi ng Annapolis. At eksakto lugar namin ay sa harapan mismo ng OB Montessori. Papakita po namin sa inyo itong lugar kung saan bumagsak yung sasakyan at ngayon nga po ay nilagyan na ito ng tabing na tarpaulin. Pero kanina, dyan mismo yung lugar kung saan umaatras itong isang kotse na minamanayo ng isang 70 taong gulang na lalaki po at nagtuloy-tuloy po ito at napag-alaman po ng mga otoridad na meron pala itong sakit sa puso. Pero ang maganda rito ay agad na dala itong driver ng bumagsak na kotse sa ospital at kahit papano po ay nasa maayos na kondisyon. Pero swerte rin po at yung mga sasakyan na nabagsakan bukod dito sa nakatakip na ito na isang van at isa pong SUV sa kabila nito ay walang tao sa loob at kanina nga yung kotse na bumagsak dito ay tila nakatusok parang patusok yung kanyang posisyon dito at ngayon po ay naalis na ng mga otoridad, partikular dito sa may area ng Green Hills. Ayon po sa isang nakakita sa bumagsak na kotse ay bagyan sugatan itong mismong driver ng bumagsak na kotse. At sa videong amin pong ipapakita sa inyo ngayon, makikita ang butas sa pader ng gusali kung saan lumusot ang kotse at saka nahulog dito sa may ibabang parking area. Bigla raw nagulat ang saksi sa malakas na kalabog at akala niya ay may bombang sumabog. At pagtingin niya ay isang kotse palang bumagsak mula sa parking building. Mabilis naman daw naging pagresponde ng mga otoridad dito sa San Juan. At kasama po natin ngayon si Vice Mayor Francis Zamora para bigyan po tayo ng karagdagan detalye dito sa pangyaring ito. Vice Mayor, magandang hapon po. Magandang hapon po, Jiggy, sa mga nanonood. Apo, at sa ngayon po, ano po yung mga impormasyon pa na nakabot sa inyo tungkol dito? Well, ang initial report talaga, 70-year-old male was driving his vehicle. Nagkataon na meron siyang pacemaker at base din sa kwento ng mga nakakita, 5 hanggang 6 na sasakyan ang kanyang nabangga doon pa lamang sa 3rd floor ng car park building. Hanggat tuloy-tuloy siyang bumangga sa pader at nahulog dito sa kalye kung saan 2 sasakyan naman ang kanyang tinamaan. Nung pagkatapos po ng pangyayari, nakausap pa ng mga responde ang nagmamaneho sa sasakyan at siya mismong umamin na meron nga siyang pacemaker. Opo. At tila nag-blackout daw siya habang nagmamaneho. Opo. So ibig sabihin sa taas pa lang talaga may nararamdaman na siya, no? Palagay ko kasi para bumangga ka ng 6 hanggang 8 sasakyan o 5 hanggang 6 na sasakyan, palagay ko tinamaan ho siya ng posibleng atake sa puso habang nagmamaneho at siguro nawalan siya ng kontrol at para bumangga ka rin at lumusot sa isang pader, no? Napagbigang alaman kami na it is a steel-cladded wall. So hindi basta-basta bibigay yan kung hindi rin malakas o mabilis ang takbo. So ang suspecha po natin maaaring nung tinamaan po siya ng possibly heart ailment while driving, baka naapakan ng gasolina at tumama at nagdire-diretso. Opo, at sa video nga po na pinapakita natin, mabuti sa itsura nito, kahit papaano bagya lang injury din nung mismong driver na may sakit pa sa puso at wala nasaktan dito sa ibang mga nakapark. Opo, agad doon responde ang mga taga Green Hills Shopping Center, no? Sila yung nagdala rin doon sa mama, no? Sa hospital. At base sa informasyon na nakuha ko, stable condition naman po siya. Kasi initially, na nakapagsalita pa nga ito, at nasabi nga niya initially na meron siyang pacemaker. So kami naman ay, bagamat nangyari itong aksidente, buti na lang po walang naging casualty sa pangyayari. Opo, considering na napakaabala nitong lugar na ito, talagang napakaswerte rin. Especially it's Friday afternoon, no? Talagang marami sa mga tao nagpupunta sa Green Hills para mamili. Buti na lang wala hong tao dito sa kalye na nangyari. Opo. At sa ngayon, so ito paano hihilahin na ng mga otoridad? Paano po ang advice? Well, I believe the police will just complete the reports, take photos sa scene ng pangyayari, no? And kumbaga sinecure muna yung area, no, just to make sure na everyone is safe and sound. Opo. So yung mismong pasyente, itong
yung nagda-drive ay maayos naman yung kalagayan. Yes, opo. Siya lang talaga yung, kumbaga, yung tao na involved natin. Wala ho siyang kasama. He was alone. In fact, ang pagkakalam ko ngayon, inihintay nga niyang kanyang asawa doon sa hospital kung saan siya ngayon. He's in stable condition and buti na lang at wala din nangyari sa kanya. Isipin nyo, on the third floor siya nahulog pero they said that he's in stable condition. Okay, maraming salamat po sa pagkakataon si Vice Mayor Francis Zamora ng San Juan at